Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish, Quezon City. Ang lahat ay pinapaalahanang manamit ng naaangkop at aktibo at magalang na makilahok sa ating pagdiriwang. Tawag sa ikakasal. Si Lawrence Marion Olwarca, nakatira sa Meralco Village, Taytay, Rizal, ay ikakasal kay Abigail Idnalino, nakatira sa Chera Evelina Homes, Culiat, Quezon City, sa October 18, 2024, sa Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist, Diocese of Antipolo. Magsilod po ang lahat at ating pong dasalin ang panalangin para sa banal na bukasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mapagpalang Ama, taos-puso kaming nagpapasalamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa sangkatauhan. Sa gitna ng makabagong panahon, pagsubok at panganib, dakilang Ama sa langit, itulot mo na bawat tahanan, ipunla, una sa lahat ang pag-ibig sa Diyos, pangalawa sa kapwa. Pagkalooban mo ng ibayong paglingap at pag-ingat ang mga kabataan. Nawa, maitalaga nila ang sarili sa araw-araw na pananalangin. Tahakin ang daan tungo sa dakilang misyon ng paglilingkod. Manaignawa ang bukal na hangaring ilaan ang kanilang buhay bilang handog sa iyo. Gawin mo silang matatag sa pagtanggap ng paghihirap at paglaban sa tukso, tungo sa adhikaing maging tagapaglaganap ng iyong salita at tagapagligtas ng mga kaluluwa sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, aming mahal na ina. Ang Sambayanang Katolika ay taimtim na nagsusumamo. Dinggin ang aming mga dalangin. Nawa, mapuspos na maalab na pagtugon ang mga magulang, mga kabataan, mga mananampalataya at ang simbahan sa malawakang panawagan, pananalangin at pagkilos sa pagyabong ng banal na bukasyon, sa pagpapari, pagmamadre, buhay reliyoso at religyosa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, isang mapagpalang hapon sa lahat. Ngayon ay ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating tema sa banal na misa ngayon ay ang mga kasangkapan na mapagkalingam pagmamahal ng Diyos. Si Jesus ang perpektong modelo ng butihing pastol na tuwinay naghahangad ng kabutihan ng kanyang kawan. Lahat ng kanyang atensyon, panahon, at kakayahan na nakalaan sa kanilang kapakanan, puspos ng habag at pag-unawa sa kanilang pangangailangan. Pinaglalaanan niya sila ng kanyang kalinga at kanyang salita ng higit sa sarili niyang pangangailangan. Hindi dapat maging iba ang mga pastol ng simbahan at lahat na may tungkuling mga laga ng kanilang kapwa. Hindi lang natumupad sa tungkulin ng dakilang pastol, sila ay inaasahang tumulad sa Panginoon sa pagsisikap na mapaglabanan ng kanilang mga kahinaan at pagkukulang, at sa gayoy, itaguyod ang kapakanan ng mga taong inihabilin sa kanila. Sa misang ito, alalahanin natin sila sa isang natatanging paraan. Magsitayo na po ang lahat at simulan na natin ang banal na pagdiriwang.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po, Father. Sa banal ng Eucharistia ito, manalangin tayo kasama ng papasalamat ni na Kenneth Flor. Manalangin tayo din para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ni Nancy Arturo, Ryan Hamilia, Vicente Rojas, at ang lahat sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ngayon, mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa mga pagdiriwang ng banal na misteryo. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na makamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig
pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa maraming siglo, humirang ang Panginoon ng ilang tao para sa pagpapastol sa kanyang bayan. Ngunit malimit na ang mga ito'y nagpastol muna sa sarili, sa halip sa kanilang kawan. Ganito ang reaksyon ng Panginoon sa kanilang masamang asal. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaan ang mga mangangalat at mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalalabi sa aking mga tupa, mula sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa, at sila'y muling darami. Hinirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari ng buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kaniya. Ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihay. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop.
ipinapakilala ni San Pablong si Jesus bilang isang dakilang tagapagmayapa at siyang nagbubuklod sa mga Hudyo at pagano sa bagong bayan ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga Hudyo at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makakalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na puok upang malayo ka sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabak siya sa kanila. Sapagkat para silang mga tupang walang pastor. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. My brothers and sisters, in the past week, the focus of our reflection was about
our state of being followers of Jesus. But in the same time, we were reminded that we were not only the followers of Jesus, but we need also to know, to realize that we are also sent by Jesus. We are following, but we are to be ready. We must be ready to be sent. That is the core of our being Christians. We are called Christians because we are followers. But in the same time, we are also the troops of Jesus that any time must be ready to be sent, to go to the mission. The focus of our reflection today is still similar. We are reminded about the Good Shepherd, mabuting pastor, as the center of our state of being Christians. But I would say it goes more personal. We are reminded to imitate Jesus. We are reminded to do what Jesus would do, facing with the reality that we have in our society today. First of all, our focus is on Jesus as a good shepherd, yes, but we are reminded to follow, to imitate Jesus, to imitate what Jesus would do in our context today. We are reminded to be like a Jesus, a man or a person of prayer. Jesus prayed, and Jesus underlined the importance of prayer. Through prayer, Jesus maintained his communion with the Father, his relation with the Father. That is why what Jesus was doing was always becoming picture of the divine way, divine role in his life. We are also reminded about this as Christians to maintain our relation with the Lord. Even we are busy with our daily activities, hectic schedule, to make a living, to take care of business, to take care of our families, but we are reminded not to forget this very aspect, prayer. Prayer is symbol of our submission to God, our dependency to God. Kung walang Panginoon, walang magawa. That is a challenge. We know, we realize that secularism is growing. That man or human, through different kinds of technology, capabilities, the human being might say, we are capable of many things. And then the role of God is put aside. Let us be aware of this. So that the conclusion, so we do not need God anymore. For what I would call God? For what I will pray? What is the use of it? That is the challenge. And the challenge, or I would say threat, is imminent. My dear brothers and sisters, being in the Philippines for the past 27 years, I am impressed with the custom of the people, the families who would have small altar in their houses, and the family members would pray together. That is inspiring. I do hope and believe that this custom is very good custom, expressing that we rely on God
Without God, as I said, walang Panginoon, wala tayo magawa. I am also impressed that many still go to the church, even together with the members of the family, with the children. That is a good sign. Meaning, putting God, putting the divine power as the important aspect in your life. Let us keep it as the spirit of our being Christian, following Jesus, who put the spiritual aspect, the divine relation with the Father. Next important aspect is Jesus as a person or a man with mission. We are reminded as the followers of Christ, so that our state of being followers does not stop there. Maging followers lang. Sumusunod ni Jesus kahit saan. Pero walang initiative, walang sariling decision. No. We need to go beyond. We need to become people or person with mission. Kahit bilang isang pamilya o community, we need to become family with mission, community with mission. Because the mission is the core of our church. We can say the church without mission is dying. If the church doesn't want to reach the others, especially those who are in need, those who are marginalized, the church slowly is dying. That is the challenge for us. The same with our faith. If our faith becomes static, we don't have mission. We don't like to have mission, then that is a strong reminder for us. Anong nangyari sa atong pananampalataya? I'm happy that being in this parish for the past 2 months, so I witnessed also that the community become more inclusive community, I would say. Yeah, talking about feeding program in our parish. Though our parish is not rich parish, but every day the community still can give feeding. As far as I heard, the last data is 230 paklans every day for the elders and many children. And many of those people are not included in our parish. So, but we include them as part of our program. That is already a mission. We don't have to go to Africa, the country of Father John. We don't have to go to far places like Mindanao or some other places in the world. No. Talking about mission, we are reminded about how we can reach others, especially those who are less fortunate in life. That is already doing mission. That is already the way how we imitate Jesus. And we are capable of doing that, no matter if our role is simple, no matter if our role is small. That is already a good and meaningful expression of imitating Jesus, who has mission. We need to be proud if we have mission in our life as a Christian
as Catholics. This mission aspect is also an expression that we want to express our communion, our unity with God in community, in union, in communion with others. We can call God, we can pray to God all the time, but if we do not care to the others, then maging inutil ang buhay natin. My brothers and sisters, last is about compassionate heart. Jesus, kahit saan shows His being compassionate. Jesus is a person, a man with compassionate heart. The disciples were coming back from the mission, and the people were still looking for them. Jesus knew that, and Jesus asked them to rest. And what Jesus would do, He is the one who entertained Himself, the people who look for Him, who look for them, and asked the disciple to rest. I just want to read what it is stated here in the Gospel according to San Marcos. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupan, walang pasto. This is an expression of His compassionate heart. We also reminded how also to express our being compassion, our compassion to others. We don't have to go too far, but express this first of all towards the members of our family. If we want to imitate Jesus in this very aspect, about His compassionate heart, let us put into practice to the nearest brothers and sisters in our life. Sino po sila? Our families, our community. My dear brothers and sisters, may our faith grow stronger. May we are strengthened, recharged in our faith by imitating Jesus as a person of prayer, a person with mission, a person with compassionate heart. May the good Lord bless all of us. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doong magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. lahat tayo ay kabilang sa kawan ni Kristo at ilan sa atin ay kabahagi sa kanyang pamumuno.
Ipanalangin natin ang lahat ng nahirang magpasto sa kanilang mga kapatid. Jesus, butihing pasto, dinggin mo kami. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno ng simbahan, naway lagi silang maging tapat sa kanilang tungkuling itaguyod ang kapakanang espiritual ng mga mananampalataya. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa ating mga pinunong pambayan, nawa sila'y maging tapat at di makasarili sa pagtupad sa kanilang tungkuling magtaguyod ng katarungan at kapayapaan sa bayan. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa lahat ng magulang, guro at mga nanunungkulan, bigyang pansin nawa nila ang pangangailangan ng kanilang mga anak, estudyante at mga pinamumunuan bilang mga kinatawan ng Diyos, ang dakilang pastol ng lahat. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga social worker at lahat ng may pananagutan sa kapakanan ng kabataan, mahihina at mga nangangailangan sa lipunan. Naway magsumikap sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at nasa bingit ng kamatayan, naway makatagpo sila sa mga pari, doktor, nurse at kamag-anak ng tunay na pagmamahal ng dakilang butihing pastol. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Naway lahat ng tumatanggap ng sakramento ng pagpapahid ng langis kasama ng kanilang mga mahal sa buhay ay makapagkamit ng kapangyarihan ng Panginoon at maging tanda nawa sila ng habag at pag-asa para sa lahat. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan at ang lahat ng mga kahilingang inialay para sa misang ito. Manalangin tayo. Jesus, butihing pastol, dinggin mo kami. Panginoon, lingapin mo ng iyong pagmamahal ang mga pastol ng simbahan, lalo na ng aming pamayanan. Pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap. Palakasin mo sila at gawin silang mapabigay habang nagsisikap silang tumulad kay Jesus, ang ating mapagmahal sa mabuting pastol na nabubuhay at nakahari magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyan banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain, ipinag-utos noong araw ay iyong pinaktibaya sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugot upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay makamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pakukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di naiba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuayin. Niloob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay napanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyap, ng iyong pagtingin na aming iwinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawagan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawagan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo, at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nimlay nang may pag-asan sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahali na Bereng Maria na ina ng Diyos, kaysa na mga apostoli at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa naming ang pagpupuri sa ikalangan mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoon Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahagbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sumandali para sa mga ilang paalala. Una po, meron po tayong second collection para po sa pagpapagawa sa Kristong Hari Faris. Ikalawa, bilang paghahanda at pag-umpisa ng kapistahan ng ating patron na si San Lorenzo Ruiz ngayong darating na Setyembre.
Gaganapin mula July 28 at sa lahat ng linggo hanggang September 22 ang ating pagbibigay parangal liturhikal sa ating patron. Ang Novena prayers ay darasalin sa lahat ng misa tuwing linggo, kasama ang mga anticipated masses. Sa July 28, pangungunahan ng ating Parish Administrator, Reverendo Padre Lucas Sasmito, SCJ, ang High Mass sa ika-10 ng umaga. Ang ating Mass sponsor naman ay ang UP Professors at Ministry of Altar Servers. Ang lahat ay malugod na inaanyayahang makiisa simula sa July 28 sa banal na misa sa pagsisimula ng ating paghahanda sa pestahan ng ating patron. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Nagsiyuko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Nawa gabayan kayo ng mabuting pasto tungo sa Kanya at turuan kayong manuntun sa kawanggawa at kapayapaan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan para mangalaga sa isa't isa gaya ng turo ni Jesus. Salamat sa Diyos.